So nag-share si Direk Daryl Yap ng video ng biyahe ni Coaching. Meron na ring okay. Meron na ring nag-debunk nito. So i-debunk natin mga tet kuya. Direk Daryl Yap shared a video of Coaching and Bowtoad na paalis na naman. Well, mga tet kuya, paalis nga naman ulit ang magjowa. Paglalamyerda na naman ang the second ni Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan the second. So dermatology sila no sa panawagan ng mga Pilipino. Oh, ayan ha, 'di ba? Nag-post na si Miss Marlica, hindi pa ako nagre-react doon eh. Shinare niya yung letter nung team leader ng PIDEA na maniniktik doon sa 46C, Unit 46C. So nasa 46th floor. No, mataas. Malapit na siguro sa penthouse yun mga tat kuya kung 46th floor, 'di ba? Oh, so, well, sa Makati, matataas ang building niya, sa Ayala, lalo sa Rockwell. So, 46C, Unit 46C, pag-aari daw ni Terry yan. So, ang palusot ng PIDEA nga, yun ay AI-generated na document. Sabi ni Spokesman Roque, hindi naman makakapag-generate ng ganyan kasi hindi naman yan PDF file. Hindi naman yan, tawag doon, soft document, ano ba tawag dyan? Basta gano'n, hindi siya soft copy, okay? Or ano lang siya, nalimutan ko ng tawag dyan. Basta online document lang siya. Yun ay printed document, papel yun, hard copy yun eh. So paano makakaproduce ang AI noon? Ay papel na nga yun. Kitang-kita pa yung mga pinagstampa niya doon, pinag-punch, may dalawang butas na sa papel. Anyway, dinidedma ito ni Nakuting eh. Yung pumirma doon na tinakpan ni Miss Maharlika na siyang team leader na maniniktik at magre-raid na nga sana, ay nag-release ng statement na hindi siya ang nag-share kay Ms. Maharlika ng document pero willing siyang pumunta sa Senado, even sa lower house, at may kopya na rin nun si Kuting. Siguro hindi alam ni Kuting na i-raid. Well, posibleng hindi niya alam. Sino nagpatigil ng ng pre-operational, 'di ba? Ganap-ganap and surveillance and ano ba 'yun? Nalimutan ko yung ginamit nilang term eh. Basta ganoon. Titiktikan yon and i-raid nga sana. Hindi lang natuloy na harang, di ba? So malamang ang nagharang si Anes. Si malaki ang alam niyo na yon. Na maliit ang mga biyas, right? Maliit ang mga kamay at binte, pero malaki ang tiyanena. Parang si Gru ng Despicable Me. Uy, okay bang audio natin? Ngal-ngal na ako dito, ha? So aalis na naman dermatology sa mga banat-banat dahil nga po napatunayan at willing mag-testify mga ate at kuya yung taga-PIDEA dati na team leader na supposed maniniktik sa unit ni Terry Terry at nandun pala si Kuting. Well, ang relation naman ni Kuting at saka ni Terry Terry ay, 'di ba? Bayaw ni Kuting ang jowa dati ni Terry Terry. So magkakakilala sila, nasa isang circle sila, no? Relative by affinity sila kung tutuusin dahil yung ex-jowa ni Terry Terry ay tsupatembang ni Anies ng jowa ni Kuting, right? Si Kuting at si Terry Terry ay mga jowa ng magkapatid na si Bowtoad at saka si yung prinsipe ng customs nilang tawagin. May itsura yung lalaki kung bata-bata pa yun yung tsupatembang ni Anies. Pinagdududahan nga hindi niya yung tsupatembang eh. Parang hindi talaga yun daw tsupatembang. Parang iba talaga. Anyway, duda lang naman yun ng iilan. Aalis na naman si Coaching at si Madam at may video. So ang unang naisip ko nung sinend sa akin yung link, baka ikako ito yung alis nila papunta ng Anemika kasi papunta si Kuting ng Anemika eh. Pupunta si Kuting now ng Anemika mga tat kuya. So may sinend sa akin video nga at ito nga po yung nasa airport. So baka sabi ko ito na yun. Tinitigan ko ng bonggang-bongga. Sabi ko, baka inisnab na naman ni Ma'am si VP Sara kaya sinend sa akin ng dalawang ate ko. Pero tinignan ko ng gusto yung video at i-play natin. I-turn off ko lang yung audio mga tat kuya ha kasi baka copyright ako. Kanta ni Katrina Velarde ito so baka makopyright lang tayo eh. I-play natin yung video kasi nung tinitigan ko ng gusto, sabi ko baka ang nag-share sa akin, ang siguro yung video na i-share sa akin ng mga ate ko ay
inisnab na naman ni Madam, ni Ma'am Shi, si VP Sara for the third time. Nakadalawang isnab na si Bauchod kay VP Sara, di ba? Huli cam yun. So ito pangatlong video na naman. Isnab na naman ba? Pero ang tingin ko po, kinamayan naman ni Bauchod si VP Sara. Pero si Coaching sa video na ito ay dire-diretso at hindi niya kinamayan ng ating pangalawang Pangulo. Tingnan nyo ng husto ha. And then i-debunk natin mamaya. Oh, let's play the video. Hindi ko na nalalagyan, magkatabi, ang kuning-kuning. Sabi ni Katrina Velarde dyan. May tugtog yan eh. Makaka-copyright lang ako eh. Magkaibang mundo ang title? Magkaibang mundo? Ano na natin nag-play? Hoy, mag-play ka, Day. Umakyat. May mga pabulaklak talaga ang magjowa sa kanilang airplano. Tumayo si VP Sara. Teka ha. Hold on. Diyos ko, nakakalibadbad Dali. Umakyat sa hagdanan ang magjowa with red carpet, parang mga royalty. May pabulaklak, may pailaw, ang payat ng binti, talaga namang. Si VP Sara nagmamadaling tumayo doon sa pinaka pila or hilera kung saan siya yung pinakamalapit na rin sa hagdanan. Kending-kending si Ma'am Shea, akala mo'y bagets, kilig na kilig, excited na. Si Kuting ay, ayun, dumiretso si Kuting. Pansin nyo, dumiretso si Kuting. Ayun, mukhang kinamayan naman ni Ma'am Shikel si VP Sara. Pero si Kuting, inisnab niya si VP Sara. Napansin nyo? Diyos ko po, ang liit talaga ng binti. Again, para makita ng marami. Si VP Sara pumunta sa pinakaunahan ng pila na malapit sa hagdanan. Yumuko, si Kuting kausap yung lalaking katabi ni VP Sara. Chika-chika, si Ma'am Shikel, kending, kala mo bagets. Dumiretso si Kuting. Kumamay si Ma'am Shikel, kumamay din ulit kay, mukhang kinamayan si VP Sara. Pero dire-diretso na yung magjowa doon sa si Kuting, hindi niya kinamayan si VP Sara. So, pumunta ang ating pangalawang Pangulo sa pinakaunahan ng hilera. Siguro para 'di ba makita rin ni Kuting na nandoon ang kanyang vice, si Ma'am Shikel, kending-kending, kilig-kilig, usap-usap si Kuting doon sa lalaki, and then dumiretso, hindi na inintindi si VP Sara. Kahapon to pinost ni Direk Daryl Yap. Tingnan natin yung comments ng mga netizen ha. Pero bago yan, itong video po ay hindi recent. Hindi ito ngayong alis ni Kuting. Kasi ang alam ko mga ate at kuya, ang alis ni Kuting at at saka ng jowa niya ay mamaya pa, April 10. Yan ang alam ko. So, hindi ito yung recent alis ni Kuting. Hindi pa siya sasakay ng aeroplano. Mamaya pa siya sasakay. So, maybe this was an old video. Okay. May nakapag-vlog na about dito at na-debunk nga po na malamang hindi nga ito yung recent biyahe ni Kuting at hindi pa nga umaalis. Mamaya pa lang. Agis. Ngayong Agis pa lang alis si Kuting. Yun ang pagkakaalam ko eh. Maybe I can find an article about it na ang alis ni Kuting ay ngayon ha. Teka lang, hanap ako para may share ko sa inyo. Hanap tayo, baka may makita ako. Ang alam ko ngayong Agis pa lang. 9 pa lang sa ibang parts ng mundo, pero dito sa Pilipinas, April 10 na. So ang alam ko 10 ang alis ni Hello Kitty. So maybe that video ay nung mga nakaraang biyahe niya. Ba't wala akong makitang... Wala akong makitang article.
Basta may trip si Hello Kitty ngayon at imi-meet niya si Biden and then imi-meet din yata yung leader ng Japan or kung sino man yung representative ng Japan pag may pag-uusapan sila about fentanyl nga pag-uusapan. Yung mga illegal effect ng fentanyl, isa daw yung sa mapag-uusapan. Oh, eto, may nakita ko nga dat kuya. Picturean ko ha, para makita niya. Just to prove na yung video ay hindi recent. So dito, article ng Philippine Star, si Kishida pala yung imi-meet. Ayan. Biden to meet with Marcos and Kishida in April. US President, si Biden daw mga atat kuya, nag-ano rin. Nagpupulburon din. Sabi ni Donald Trump. Hindi ako may sabi niya na. Maybe I can present the article to you sa mga susunod nating live. Pero sinabi ni Biden na nagpupulburon din si Biden. Sinabi ni Trump na nagpupulburon din si Biden. Ay, di ba yung anak niya, si Hunter ba yun? Nagpupulburon daw yun eh. Magmi-meet si Hello Kitty at saka si Biden at saka si Kishida sa April 11. Three-way summit. Wow, may three-say. May threesome. May three-way. Three-say patuloy. April 11. So, a day before, tomorrow pa yun pala, tomorrow. Okay. 11 or sa susunod pang araw. Kasi 9 pa lang ngayon sa ibang parts ng mundo, no? Like sa US, 9 pa lang. Adjust na sa Pilipinas ng madaling araw, 11 ang meeting nila. So hindi pa si Kuti nakakaalis, mamaya pa lang ang alis. Yun ang alam ko ha, kasi 11 pa nga to. No? So, si Ma'am Shi, sa tingin ko, kinamayan naman niya si VP Sara doon sa pinakita kong, di ba, ayan, April 11. Sa pinakita kong video. But, si Kuting, hindi niya pinansin si VP Sara. Mabuti na lang, may halungkat ng video na yan. At bago naman pala yung paglapit ni VP Sara doon sa hagdanan, nakuna naman sila ng picture na nagbebeso-beso doon sa tarmac or doon sa bago sumakay ng eroplano. Nagbeso-beso naman na sila. Hindi naman niya binasto. Silagpasan lang niya. Ayan. May picture sila na nagbebeso-beso. Thank you po sa nag-share sa akin ng picture. So, itong picture na ito ay kuha naman. Ang liwanag naman masyado. Ay! Ang hirap. Bakit ganoon? Parang akong doon. Ay, ang naman masyado. Anyway, ayan, nagbeso naman si VP Sara at saka si Kuting bago lumapit si VP Sara dun sa hagdanan. Pero Kuting, ikaw kasi kiniklaim mo, so bago yung moment na iniwasan siya ni Kuting na or hindi na siya pinansin ni Kuting, nagbeso naman sila, no? Bago dun sa pila. Bago dun sa red carpet, nagbeso sila, so nagbatian naman. Pero ikaw Kuting ha, kiniklaim mo kasi na ikaw ay official BFF ni VP Sara, tapos iniistab mo, well, abangan natin. Sa mamaya, pag alis ni Kuting, mamaya ang alis talaga ni Kuting, papuntang US, yun ang pagkakalam ko ha, baka makunan ka ng video Kuting na iisnabin mo na si VP Sara. Well, sigurado ako iisnabin ng jowa mo. Si VP Sara. Ito naman si VP Sara, nagtitiis. Right? Nag-aagwanta na ganyan ang treatment sa kanya. Sabi nga po ng mga netizen, sabi ng mga nakapanood ng video, buti na lang hindi yan recent. Kung recent yan, talagang matatawag kang gago. Hindi lang ng mga DDS, kundi saan ka nakakita? Ikaw, presidente, you're claiming na official BFF ka ni VP Sara, tapos lalagpasan mo, ay matatawag kang ang gago. Sabi dito ng mga netizen na nag-comment sa post si Direk Daryl Yap. So, buti nalaman natin na hindi yung recent ha. Okay, disclaimer, at least nalaman natin na hindi recent yung video. Pero syempre, bakit mo nilagpasan? Wala ka ba sa hwisyo? Kahit ngumiti ka man lang, go na ako. Gumana mo na kay VP Sara, tama ba? Kasi na kami, ikaw munang bahala. My God, pag umaalis ka Kuting, pag umaalis ka ng Pilipinas, sino ang in charge? Sino ang pinaghahabili mo ng Pilipinas? Sino ang OIC? Di ba si VP Sara? Tapos lalagpas-lagpasan mo lang? Aba, may pagkatigas talaga, ang PES. So, sabi dito, Senador Amy Marcos, ikaw yung sisingilin namin.
Hindi namin matanggap na binabastos-bastos lang ng kapatid mo ang Vice President Sara namin. Oh, sabi ng isang netizen. Kailan nyo po ba papaalisin yung kapatid? Well, anong aasahan natin kay Senadora Amy? Wala yan. Wala. Oh, hatid kasi ng hatid sa lutang. Si VP Sara daw, hatid ng lutang. Baka nga lutang si Kuting nung kaya nalagpasan siya, di siya napansin. Kung di man talagang ginamit lang niya si VP Sara, di ba? Sarah, she's really decent. And very professional. We love you, VP Sara, sabi ni Ate Dulce. Oh, drug test challenge, sabi ng mga nag-comment, magpa-drug test na daw. Sayang yung effort ng election, kung ano-ano po mga sinabi ng mga netizens, naalibadbaran ang mga netizens, mga ate at kuya. Recent or not, nilagpasan mo ang pangalawang pangulo, kahit nagbeso man kayo before that, still, di ba, no, tapikin mo, uy, go na kami, ingat kayo ha, salamat sa paghatid, salamat sa effort. Sabi ng isa dito, never again to Marcos, tatandaan namin lahat ng ito. At ang pangiisnab nila sa medical at sa panawagan. Ha? Ayan, si Miss Marlica na interview na ng SMNI. Well, lagi naman yata may interview yan. Nakadalawa na yata si Miss Marlica or tatlong interview ng SMNI. Hindi mo na pwedeng isnabin kuting ang panawagan ng taong bayan. Kung naiisnab mo unintentionally si VP Sara sa pag-alis mo, huwag mong isnabin intentionally naman ang panawagan ng taong bayan na ikaw ay magpa-medical. No less than the former President of the Philippines ang nanawagan na magpa-medical ka, hinamon ka pa nga ni PRRD kahit sa Luneta, sabay kayo, gawin mo. Bungol-bungulan ka. Tapos yung kinikilig, mamaya pag-usapan natin yung asawa ni Kuting, yung kilig-kilig dyan sa aeroplano kanina, yung happy, excited nang umalis. So bakit kaya kilig na kilig si Madam, no? Mamaya may nakakakilig na ganap yung dalawa, nakakaalibadbad naman sa atin. Bakit kaya kinikilig? Ba't happy at paalis na naman, napakending-kending pa ng ganun eh. Ano ang makukuha pagka umalis? Ano ang maiuuwi? Diba? Sarap hayahay sila, lalo kung ang pupuntahan nila mga malalamig na lugar, malilinis, masasarap ang pagkain, diba? And develop. Hindi katulad ng Pilipinas na maalinsangan, polluted, nanggigitata ang mga tao, lalo ngayong summer, di ba? So kaya siguro excited si Ma'am Shi. May mga crates kaya silang iuuwi, yung kahoy na mga lalagyan. At ano kaya ang laman ng mga crates na iyon? At saan dadalhin? Excited si Ma'am Shi. Yeah. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.